Mahalaga ang tagapagturo ng aral at katuwiran ng Diyos, sapagkat sila ang mag-aakay sa atin sa tamang pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Sa pagkakataong ito, atin pong samahan ang minamahal na Bishop Osinando Quillaw sa ikalawang bahagi ng pagtalakay sa paksang ang kahalagahan ng pagsusugo ng Diyos ng kanyang mga apostol. Atin pong panoorin. Ngayon, yan po ay kung itatanong natin, bakit? Tao lang sila eh. Hindi ba Diyos lamang ang may karapatang magpatawad? Ayan nga rin po yung sabi ng mga Pariseo kay Kristo eh. Bakit ikaw nagsasabi ng ipinatatawad ng iyong kasalanan? Ikaw tao lamang? Sino ka na magpapatawad? Diyos lamang ang may karapatang magpatawad? Yan nga po, dyan pumapasok yung tinatawag na kapamahalaan o yung authority. Dahil si Kristo, sugo ng Ama. Ito po, tingnan natin ang sinasabi sa Mateo, sa kabanatang 28, at babasahin ko po sa inyo ang sinasabi sa mga talatang 18. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inyutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Lumapit si Jesus kinausap yung kanyang mga sinugo. Ano sabi niya? Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay sa akin. Sino nagbigay? Ang Ama. Ibinigay kay Kristo. Ano naman ang ginawa ni Kristo? Isinugo niya naman ang kanyang mga apostol. At sabi nga niya, palibhasa ibinigay sa kanyang kapamahalaan, siya naman nagsugo ng kanyang mga apostol upang ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya nga't sinasabi niya, kung paano ang pagkasugo sa akin ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Kaya tingnan po natin ang sinasabi dito sa Juan, sa kabanatang 20, at babasahin ko po sa inyo ang talatang 21. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Ay maliwanag po ito, mga giliw na mga taga-subaybay. Si Kristo, sinugo ng Ama. Ano sabi ni Kristo? Na sinugo ng Ama. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman, sinusugo ko kayo. May mga sugo naman si Kristo. Kaya, yung patatawarin ng mga apostol sa kanilang kasalanan, ayon kay Kristo, ay ipatatawad sa kanila. Yung hindi patatawarin ng mga apostol, ay hindi ipatatawad sa kanila. Paano ngayon yon? Ay hindi naman sila sinugo. Hindi naman sila mga apostol. Ay magsabi na pinatatawad ng iyong kasalanan. Ay hindi naman sila apostol. Wala naman silang karapatan o kapamahalaan. Baliwala yung salita nilang pinatatawad ang kanilang kasalanan. Sapagkat ang binigyan ng karapatan na magpahayag ng gayon ay ang kanyang mga apostol. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga iniibig. Kaya mahalaga ang mga sinugo sa ikapagtatamo ng kaligtasan. At nakita natin yung mga pangyayari. Kagaya nga po na si Apostol Pedro ay nangaral, ano ang kanyang pangangaral sa mga tao? Ito po yung ating mababasa dito sa aklat ng mga gawa sa kabanatang 2. At babasahin ko po sa inyo ang
talatang 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbotismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. O, narito, nangaral si Pedro. Sinunod niya yung utos si Kristo. Ano naman si Pedro? Ano ang kanyang katungkulan? O siya ba'y walang tinanggap na karapatan o katungkulan? Ano ang kanyang katungkulan? Ito po, nung siya sumulat, sinabi naman niya, ipinakilala niya. O bayaan natin si Pedro ang magsalita sa kanyang sarili. Total, meron naman siyang sulat Ano po ba ang sabi niya? Ito po, yan po namang sulat ng Apostol Pedro ay dalawa. 1 Peter at ang 2 Peter. Ngayon, ano ang sabi niya rito sa 1 Peter? Sa chapter 1, verse 1. Si Pedro, na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. O ito, anong pagpapakilala po ni Pedro sa kanyang sarili? Kaya ba ng pagpapakilala ng iba? Na kung ano-ano ang sinasabi nilang pagpapakilala? Kahit yan po ay kinagisnan, kahit yan po ay kalat, na pagpapakilala, wag po tayong iiba sa pagpapakilalang sinasabi mismo ni Pedro. O kaya, binago nila ang dapat ay katungkulan ng mga sinugo o katawagan. Ano sabi nga ni Pedro uli? Si Pedro na apostol ni Jesucristo. Ayan, maliwanag po. Hindi kung anong kanyang ipinakilala, kung ano siya. Apostol siya. Sugo, apostolos. Sumulat pa po siya noong 2 Peter. Baka naman doon sa 2 Peter na iba na. Kagaya nga po ng ginagawa ng iba ngayong mga nangangaral. Iniba nila yung, sugo din daw yung sa amin. Sugo. Pero, ano ang tawag nila sa sugo nila? Ay iba na. Baka si Pedro sa kanyang pangalawang sulat, iniba na rin niya. Tinan po natin kung iniba niya ang kanyang pagpapakilala. Sa 2 Peter chapter 1 verse 1. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayan. Hindi naman pala nagbago. At hindi niya binabago ang kanyang pagpapakilala. Ano po siya? Ayon kay Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo. Kaya mga giliw ng mga taga-subaybay, marami ngayong nagsasabing ito ang sugo, ito ang pangalan ng sugo. Ang iba naman po ay malala. Bakit? Ang sinasabi nila, sila na raw ang Kristo. Hindi po pwedeng magkaroon pa ng ibang Kristo sapagkat yung pong Kristo, iisa lamang. Yan ang sugo ng Ama. At ang Kristo mula sa langit. Ang Kristo, nung siya nagkatawan tao, ipinanganak ng dalaga. Ito po mga nagsasabing Kristo ngayon, hindi dalaga ang nanganak sa kanila. Pagkat iisa lamang po ang kinatuparan ng hula na ipanganganak ng dalaga. At wala pong kaloob o katungkulan ng Kristo na sinugo si Kristo. Apostol ang sinugo ni Kristo. Yan po ang mga mayroong karapatang mangaral. Kaya, ito mga iniibig, mahalaga. Mahalaga na ating maalaman na ang nangaral ay ang mga sinugo sapagkat yan pala ang kasangkapan ng Diyos sa ikapagtatamo ng kaligtasan ng tao at yan ang mga apostol. Pagkat sila ang mayroong karapatang mangaral ng Ebanghelyo.
Kaya maliwanag po eh. Sila ang inutusan ng Panginoon. Pag hindi apostol, ano po ngayon ang tawag doon? O hindi sinugo ay nangangaral? Ang sabi ng kasulatan, sila po'y nagtatagubilin sa kanilang sarili. Dahil ang ipinagtagubilin ni Kristo, tinawag niyang mga apostol. Tapos iba naman pala ang mga katungkulang ipinakikilala nila. Unang-una, hindi naman talaga mga sinugo. Pangalawa, iba naman yung pagpapakilala nila sa sarili nila. Ngayon, tingnan po natin ang sinasabi sa 2 Korinto sa Kabanatang 10. Babasahin ko sa inyo ang talatang 12. Sapagkat hindi kami nangagmamatapang na makibilang o makitulad sa mga ilan doon sa mga nagmamapuri sa kanilang sarili. Ngunit sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin at kanilang itinutulad ang sarili sa kanila rin ay mga walang unawa. Pagka itinuturo po, gaya namin, tinuturo namin yung aral ng Biblia na ang mga sugoy mga apostol. Ano naman ang sasabihin ng iba? Ayan, nagtuturo ng apostol. Bulang apostol yan. Napakaliwanag po mula kay Kristo. At binasa ko pa nga sa inyo yung sulat ng Apostol Pedro. Hindi ko pa nga nababasa yung sulat ng Apostol Pablo. Sa kanyang mga sulat, sa Corinto, sa Thessalonica, o sa mga epistola niya, ipinakikilala niya na siya ay apostol ni Kristo. Sabi ng iba, ay nagpakilalang apostol. Bulang apostol daw yan. Ginagamit nila yung talata doon sa 2 Korinto 11:13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulang apostol, mga magdarayang manggagawa na nangagpapakunuring mga apostol ni Kristo. Kaugnay po yung sa sinasabi ni Pablo na nagmamatapang na makibilang, itinutulad yung kanilang sarili doon sa mga tunay na sinugo ay hindi naman talaga sila sinugo. Kaya ang tawag sa kanila, bulang apostol. Parang simpleng ilustrasyon lamang po yan. Hindi naman talaga sila pulis. Subalit gumaganap ng gawain ng pulis. Maski naman hindi sila magpakilalang pulis. Kagaya halimbawa, yang may mga pulis na nakatalaga sa traffic. May nag-violate ng traffic. Huhulihin niya. Pagkat nakita niya, nag-violate ng traffic. Hindi naman siya pulis trapiko. Kukunin niya ang lisensya. Ano yan? Maski hindi siya magpakilalang pulis, ang may trabaho noon, ang may gawain noon ay ang pulis. Kaya ano ang tawag sa kanya? Nagpupulis-pulisan. Ganyan din po. Hindi naman siya apostol, nangangaral, ang pangangaral ay gawain ng apostol. Ang magbotismo ay gawain ng apostol. Ang magpahayag ng kapatawaran ng kasalanan, ng sumasampalataya at nagpapabotismo, ay gawain ng apostol. Ginagawa niya, hindi naman siya apostol. Kagaya siya ng pulis, na gumagawa ng trabaho ng pulis, ay hindi naman pulis. Ano ang tawag po dyan? Nagpupulis-pulisan siya. Yan, maliwanag po yan. Ngayon, ano ang sabi ng Bible? Yan po ay mga nagtatagubilin sa kanilang sarili. Ayan, sabi po sa 2 Korinto, sa Kabanatang 10 at talatang 18. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Narito ang sabi ng Apostol Pablo. Hindi po subok. Sa wikang Ingles, ang ginamit po ay approved. Hindi siya approved ng Diyos. Sa Greek word po ay dokimadzo or dokimos. Ang ibig sabihin ay not approved by God. Pagkat yung pong approved ay dokimadzo or dokimos. That is an adjective, aprobado ng Diyos. Sino ang nag-aproba sa Kanya? Maaaring kung sinong tao lamang o ang sarili niya.
Yan. Kaya nga po, sa banal na kasulatan ay maliwanag na yung aprobado ng Diyos magsagawa ng pangangaral sa ikapagtatamo ng kaligtasan ng tao, sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng tao, yung sasampalataya, magsisisi, magpapabotismo, patatawarin sa kanilang kasalanan. Ayan. Sinong gagawa nun? Yan. Ang mga apostol ni Kristo. At yung kasamahan ng mga apostol, kagaya ni Timoteo. Hindi siya apostol, pero kasamahan siya ng mga apostol. Kaya mahalaga po ang mga apostol eh. Mahalaga ang mga sugo eh. Si Timoteo naman, pinatungan ng kami ni Pablo. Si Pablo naman ay apostol. Di babasahin ko po sa inyo yan, na ayon kay Apostol Pablo, ay kanyang pinatungan ng kami naman, itong si Timoteo. Sa ikalawang Timoteo, babasahin ko po sa inyo ang sa kabanatang 1 at dito po sa talatang 6 ay ganito ang sinasabi ng kasulatan. Dahil dito ay ipinaalaala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Narito, mga iniibig. Si Timoteo, hindi apostol. Ano si Timoteo? Siya po isang ebanghelista. Pero meron siyang karapatang mangaral? Meron. Bakit? Pinatungan naman siya ng kamay ng may karapatan. Sino? Si Pablo. Ano si Pablo? Apostol. Ano naman si Timoteo? Ito sabi po, ikalawang Timoteo 4:5. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Ayun, ebanghelista naman pala itong si Timoteo. Pero may karapatan ba siya? Oo. Bakit? Pinatungan siya ng kami ng apostol. Kaya ang mga ibang kaloob, gaya nga ng ebanghelista, nasa ilalim ng pamamahala ng apostol. Sapagkat ang unang-unang inilagay, alam niyo po, ang problema sa iba, yung pinakauna, yun ang wala. May ebanghelista raw, may pastor daw, nasaan ang apostol? Pero sa Biblia, anong unang-unang kaloob na inilagay ng Diyos? Ito po. Kaya nga po, binabasa natin ang kasulatan para hindi mauwi sa haka ng tao. Pagkat sabi nga ng Apostol Pablo ako at si Apollos nag-iwan sa inyo ng halimbawa na huwag kayong hihigit sa mga bagay na nasusulat. Yan po'y sinasabi sa unang Korinto 4, talatang 6. Ngunit babasahin ko sa inyo, alin ang kaloob na unang-unang inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia. Dito sa 12:28, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Anong unang-unang inilagay? Kaloob ng pagka-apostol. Ngayon, pag tayo po'y napangaralan na mga tunay na mga sinugo ng Diyos, ano po ang patotoo nila? Ito po, mga iniibig, sa unang Pedro, sa 1:9, itong mga napangaralan ng mga sinugo, ano ang kanilang kalagayan? Pagkatapos silang sumampalataya, magsisi at nabotismuhan ng mga sugo ng Diyos. Unang Pedro muna po, 1:9, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Ano ang patotoo ng Apostol Pablo? Ng Apostol Pedro? Sila ay ligtas na. Tinatanggap nila ang layunin ng kanilang pananampalataya. Si Pablo naman, sinulatan niya ang taga-Korinto, yung mga nanampalataya sa kanilang pangangaral. Ano naman ang sabi niya? Dito po sa unang Korinto, sa kabanatang 15, babasahin ko po sa inyo, ang talatang 1 at 2. Ito ang sabi, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong
pinananatilihan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. O nakita nyo, anong patotoo ng Apostol Pablo naman sa taga-Korinto? Ligtas kayo. Kaya yung pong pinangaralan ng mga sugo ng Diyos. Sumampalataya sila, nagsisi sila, nagpabotismo sila, ano po meron sila? May katiyakan sila ng kaligtasan. Kaya ang mahalaga na ang mapakinggan natin, masampalatayanan natin ay ang mga apostol at ang kasamahan ng mga apostol. Ay ano ang patotoo ng iba? May ganyan bang patotoo ng katiyakan ng kaligtasan? Pag hindi sugo, tingnan nyo, pag hindi sugo ang nangaral, bahala na sa paghuhukom. Ano naman ang sinasabi ng iba? Pupunta ka muna doon sa ganoong lugar. Magtitiis ka doon. At wala nakatitiyak kung hanggang kailan ka doon. Yung iba naman, ang kaluluwa nasa libingan daw. O mga minamahal. Iyan ay patunay lamang, hindi mga sugo sila. Sapagkat ang pinangaralan ng mga sugo ng Diyos, yung mga tumanggap, sumampalataya, nagpabotismo sa mga sugo ng Diyos, nagtamo ng katiyakan ng kaligtasan. Mahalaga po na mga sugo ng Diyos sa bakatwid bagay mga apostol ang ating mapakinggan. At naway, ganyan po ang gawin natin, ang mangyari sa atin. At yan po inyong masusumpungan, inyong mapapakinggan dito sa oras ng katotohanan. Salamat sa Panginoon. At yan po ang tinityak ng banal na kasulatan. Pagka mga sugo ng Diyos ang inyong pinakinggan, may katiyakan ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Inyong ulitin ang panalangin, Amang Banal, ako po'y nagpapasalamat sa iyong mga salita na aking narinig. Ako'y naliwanagan. At dahil dito, ako po ay nagsisisi sa aking mga pagkakasala at tinatanggap po si Kristo na aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Bagamat siya namatay, siya nabuhay na maguli upang akuin ang aking mga kasalanan. Ako po'y mananalangin sa inyo. Ama, tulungan mo ang mga kababayan namin na makita nila kung gaano kahalaga ang kanilang kaligtasan at ganun din na gaano kahalaga na ang kanilang mapakinggan ay ang iyong mga tunay na mga isinugo sa makatwid bagay ang mga apostol. O Panginoon, sa kanilang mga problemang dinadala, bigyan mo ng lunas. Yung nawawala ng kapayapaan, bigyan mo ng kapayapaan. Pagkat yan ang layunin din ng iyong pangangaral na hindi lamang maligtas ang aming kaluluwa, kundi kami tulungan din sa aming mga pangkasalukuyang kalagayan ng buhay. Maraming salamat po, Ama naming Diyos. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.